May malaking balita na naman na yumanig sa Middle East ngayon at mukhang ito na ang katapusan ng rehimeng Iran pagkatapos ng mahabang panahon ng tensyon. Kung akala ng marami na magiging tahimik na ang sitwasyon dahil sa nagdaang ceasefire, nagkakamali tayo dahil naghahanda na ang Amerika para sa isang napakalaking operasyon. Ang usaping ito ay nagsimula nang matapos ang naging pagbisita ni President Trump sa Beijing kung saan nakapulong niya ang pinuno ng China na si Xi Jinping. Pagkaalis niya sa bansang China, nagbigay agad si Trump ng napakalinaw na senyales na muling magpapatuloy ang mga pag-atake ng Amerika sa kahit anong oras. Ang tanong ng marami ngayon, ano nga ba ang naging lihim na kasunduan ng dalawang makapangyarihang bansa na naging dahilan para tuluyang maiwan sa ere ang rehimeng Iran? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang sagot dyan ay mukhang nagkaayos na ang Amerika at China na tuluyang pabagsakin ang pamahalaan ng Iran para sa kapayapaan ng rehiyon. Dahil sa balitang ito, labis na natataranta ang mga pinuno sa Iran ngayon dahil alam nila na ang pinakamalaki at pinakamalakas nilang kakampi ay tinalikuran na sila pagkatapos ng pag-uusap ni Trump at Xi Jinping. Ang China kasi ang pangunahing bumibili ng kanilang langis kaya malaking kasawian ito para sa kanilang ekonomiya at depensa. Ayon sa mga ulat mula sa mga sikat na pahayagan, ang militar ng Amerika ay kasalukuyan nang naghahanda para sa isang mas matinding serye ng pambobomba na posibleng magsimula ngayong linggo. Kasama na sa mga bagong target na balak nilang sirain ang mga mahahalagang infrastruktura ng bansa upang tuluyang maparalisa ang galaw ng kanilang gobyerno. May mga usap-usapan din sa hanay ng mga sundalo na pinag-iisipan na ni Trump ang pagpapadala ng mga special forces upang pasukin ang Isfahan nuclear site. Ang layunin ng operasyon na ito ay upang bawiin at kunin ang mga enriched uranium na ginagamit sa paggawa ng mapanganib na sandata kasabay ng plano nilang pag-atake sa Karg Island na siyang pangunahing daungan ng mga barkong nagdadala ng langis ng Iran. Hindi lang ang Amerika ang kumikilos sa planong ito dahil kasama rin nila ang bansa ng Israel sa paghahanda ng pinakamalaking joint military operation na makikita natin sa kasaysayan. May mga libo-libong sundalo at mga paratroopers na ang ipinadala sa rehiyon na naghihintay na lamang ng pinal na utos mula sa kanilang pamahalaan para tuluyang sumugod. Mismo ang mga opisyal mula sa Israel ay nagsabi na napakalapit na ng pagsisimula ng digmaan at handa silang makipagbakbakan sa loob ng ilang linggo kung kakailanganin. Para sa mga nag-iisip kung totoo ba ang mga impormasyong ito, may isang makahulugang pahayag mismo si Trump sa kanyang sariling social media account na hindi napansin ng marami. Sinabi niya roon na tapos na ang laro at dapat abangan ng lahat ang susunod na mangyayari sa mundo. Malinaw na Iran ang tinutukoy niya rito dahil ito ang pinakamalaking issue na kinakaharap ng kanyang pamahalaan sa kasalukuyan. Ang buong mundo ngayon ay nakatutok sa bawat galaw ng Amerika dahil anumang oras ay posibleng magbago ang takbo ng kasaysayan sa Middle East. Dahil sa mga naglalakihang kaganapan na ito, marami ang nagtatanong kung ano na nga ba ang mangyayari sa relasyon ng Iran at ng bansang China. Kung susuriin natin ang mga pinakahuling balita, mukhang tuluyan ng nasira at nagwakas ang kanilang samahan pagkatapos ng naging pag-uusap ni President Trump at Xi Jinping sa Beijing. Ayon sa pahayag ng embahador ng Amerika sa United Nations na si Mike Waltz, opisyal ng dinalayuan at tinalikuran ng China ang pamahalaan ng Iran. Sa kanyang naging panayam sa media, sinabi niya na sumang-ayon ang China sa lahat ng hiling ni Trump na hindi dapat magkaroon ng anumang sandatang nuklear ang Iran at dapat ding itigil ang militarisasyon sa Strait of Hormuz. Napakalaking dagok nito para sa Iran dahil ang kanilang inaasahang kakampi ay sumuko na sa mga hiling ng Amerika. Ngayon, natural lang na magdalawang isip tayo kung totoo nga ba ang balitang ito o baka naman kwento lamang ng pamahalaan ng Amerika. Upang mapatunayan natin ang katotohanan, tingnan natin ang mismong naging reaksyon ng Iran pagkaalis ni Trump sa bansang China.
Naglabas ng isang napakatapang na pahayag ang Minister of Foreign Affairs ng Iran sa kanyang social media kung saan sinabi niya na ang nagtataksil sa lihim ay ibubunyag sa publiko. Ang pahayag na ito ay isang napakalinaw na patunay na mismong ang mga pinuno ng Iran ay naniniwala na sila ay lantarang ipinagpalit at ibinenta ng China habang kausap si Trump. At kung iisipin natin ng mabuti, tama naman talaga ang kanilang hinala dahil tuluyan na silang iniwan ng kanilang matalik na kaibigan. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ng China ay dahil alam nila na huling kabanata na ng rehimeng Iran at wala na itong pag-asang manalo sa laban na ito. Upang hindi madamay ang kanilang sariling bansa, nagpasya ang China na putulin na ang kanilang ugnayan at magpatuloy na lamang sa kanilang sariling mga plano sa buhay. Hindi natin masisisi ang China sa desisyon na ito dahil talagang napuruhan at napabagsak na ni Trump ang buong kapangyarihan ng rehimeng Iran. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit nagtagumpay ang planong ito ay ang napakahusay na estratehiya ni Trump na harangan ang daanan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Dahil sa matagal na pagharang na ito ng militar, hindi na nailalabas ng Iran ang kanilang mga produkto kaya napuno na ang kanilang mga imbakan ng langis. Ang ganitong uri ng operasyon ay hindi naman talaga madaling makita sa isang araw lang dahil nangangailangan ito ng mahabang panahon para maramdaman ang matinding epekto sa buong bansa. Ngayong ilang linggo, nang nakaharang ang mga sundalo ng Amerika, wala nang magawa ang Iran kundi ang itigil na ang pagpapatakbo sa kanilang mga minahan ng langis na siyang tanging pinagkukunan ng kanilang yaman. Dahil sa matinding pagharang na ito sa kanilang ekonomiya, araw-araw ay mas lumalalim ang krisis na kinakaharap ng pamahalaan ng Iran. Sa katunayan, dahil sa kawalan ng pondo, ay hindi na nila kayang bayaran ng maayos ang sarili nilang mga sundalo at mga taga-depensa sa dagat. Ang estratehiyang ito ng Amerika ay naging isang napakabisang sandata upang mapilitan ng Iran na sumuko nang hindi nangangailangan ng agarang malakihang digmaan. Dahil dito, ang mga panloob na problema sa loob ng bansa ay umabot na sa pinakamataas na antas kung saan ang kanilang buong ekonomiya ay tuluyan ng bumabagsak. Marami na rin sa kanilang mga sundalo ang nagpapasya na umalis sa serbisyo dahil wala silang natatanggap na sahod, habang ang karamihan sa kanilang mga matataas na pinuno ay naalis na sa pwesto o pumanaw na. Napakadilim ng kinabukasan ngayon para sa rehiyon na ito. Kung susuriin natin ang sitwasyon sa loob mismo ng kanilang bansa sa nakaraang 3 araw, makikita natin na maging ang mga opisyal ng Iran ay sa pilitan ng umamin sa kanilang mga pagkukulang. Hayagan na nilang sinasabi na may malaking kakulangan sa supply ng gasolina at marami sa kanilang mga planta ng enerhiya ang nasira dahil sa mga nagdaang labanan. Ang matinding kakulangan na ito sa gasolina ay nagbunga ng malawakang krisis kung saan ang mga ordinaryong mamamayan ay napipilitang bumili sa mga ilegal na merkado sa napakataas na halaga. May mga mahabang pila na ng mga sasakyan sa mga istasyon at ang sistema ng pamamahagi ng pamahalaan ay tuluyan ng nawalan ng kontrol sa sitwasyon. Kung titingnan naman natin ang kanilang pagbebenta ng langis sa ibang bansa, ay tuluyan na itong gumuho ng higit sa 80% sa mga nakaraang buwan. Wala silang mahanap na ibang mabilis na paraan upang masolusyonan ang problemang ito dahil ang mga daanan sa lupa patungo sa mga kalapit na bansa tulad ng Turkey at Pakistan ay napakaliit lamang at hindi sapat upang isalba ang kanilang bagsak na ekonomiya. Dahil sa ipit na sitwasyon na ito, nagbigay muli ng isang napakatinding babala si President Trump nitong nakaraang Sabado lamang. Sinabi niya na dadaan sa isang napakahirap at napakasamang panahon ang Iran kung hindi sila makikipagkasundo sa Amerika sa lalong madaling panahon. Sa tingin ng maraming eksperto, mukhang huli na ang lahat para sa isang kasunduan dahil maraming beses nang sinubukan ni Trump na makipag-usap ng maayos, ngunit paulit-ulit lamang siyang tinanggihan at binaliwala ng mga pinuno ng Iran. Dahil dito, mukhang nakapagpasya na ang Amerika na tapusin na ang diplomasya at simulan na ang pag-atake sa tamang panahon upang protektahan ang kapakanan ng kanilang sariling bansa. Ang buong mundo ngayon ay naghihintay kung kailan magsisimula ang huling hakbang na ito
na tuluyang magpapabagsak sa kanila. Sa inyong palagay, sa tingin niyo ba ay may pag-asa pa na magkaayos ang dalawang bansa upang maiwasan ang malaking digmaan? O ito na nga ba ang huling kabanata para sa pamahalaan ng Iran? Ibahagi mo naman ang iyong opinion sa comments below at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.